Tinanong ko si AI ng mga controversial questions tungkol sa kanya at pinasagutan ko rin sa kanya yung mga questions na yon. At siyempre, magbibigay rin ako ng sarili kong opinion. Questions number 7. Can AI tools make junior developers better or worse? At ito yung sagot naman ng AI. Kapag puro copy-paste ka lang sa AI, hindi ka matututo. Pero kung ginagamit mo siya para matuto, sobrang bilis ng growth mo. Nasa paggamit yan. So, yun yung sagot ng AI. Sa opinion ko naman is depende sa depende sa junior dev. So, ang nagiging problema kasi sa industry natin ngayon is yung mga companies, instead na karamihan nag-hire sila ng mga senior dev. Nung dumating yung AI, is kaya na nila mag-hire ng junior dev, pero yung capability nun is parang senior. So, ang nagiging problem naman ng mga senior dev ngayon is karamihan naman nakakausap ko sa industry is hindi nahihirapan na silang mag-jump nung job na mas higitan or pantayan yung current salary nila. Kasi ang nature kasi ng mga programmer is hindi naman lahat, pero karamihan, may tinatawag na parang after mo ng current job is dapat umaangat ka ng salary agad or either mas mataas, for example 5K or 10K na minsan nga 2 times pa ng salary mo yung inaangat mo. Dati nung sobrang demand pa nung sa IT industry. Pero ngayon is dahil ang nangyayari yung mga companies instead na mag-hire sila ng mga senior na ilan, so kaya nila mag-hire ng mga ilang junior, tapos yung capability nun plus gamit yung AI is yung capability nun is parang senior na rin. So yun yung nangyayari ngayon sa industry natin. At yung ginagawa naman, sabi nga naman ng AI is dapat gamitin mo yung AI. Yung sagot niya, sabi niya, dapat gamitin mo yung AI para mas bumilis yung growth mo. So sa akin naman, ang nangyayari kasi nung wala pang AI, ang ginagawa ko is meron akong time sa sarili ko pag may mga project ko, nilalaanan ko ng time yung R&D, so research and development, bago ako mag-code talaga. Lalo na ako mga bagong projects. Bago sa akin yung projects na yon, example, wala pang mga kagaya ng ganung project, is nag-search muna ako ng related na mga projects doon, madalas sa GitHub or mga ibang mga open source website. Tapos ang ginagawa ko, inaaral ko muna yung mga code nila, tapos pinaparan ko para nakikita ko kung ano yung mga pwede kong magamit doon sa magiging project ko. So ang ginagawa ko dati ganun. Nung dumating na yung AI, ang ginagawa ko, pinapa-generate ko muna siya ng mga prototype nung gusto kong gawin. Tapos, after nun, pag tingin kong medyo maganda na, tsaka ko naman na yun ipa-finalize. So, ang ginagawa ko, hindi ko ginagamit lang yung AI para mag-create ng code. So, ang ginagawa ko, inaaral ko pa rin yung code na generate ng AI para mas matuto pa ako. So, ang nangyayari, mas bumibilis tuloy yung learning ko sa bawat project. So, ang concept naman kasi talaga ng development is, the more na nagkakaroon ka ng mga projects, is the more natututo ka. So ganun din yung ginagawa ko ngayon. So, dahil may AI, mas bumibilis yung learning ko, mas bumibilis yung pagre-research ko, mas bumibilis yung R&D ko para matapos yung project na yun. So, para sa akin, yung questions na yun, na kung ang AI tools ba is mas ginagawa ba yung developer, mga junior developer na worse or mas okay. Ang masabi ko doon is depende sa developer. So, may mga developer naman na ang gusto lang basta gumana, o pwede na. May mga developer naman na ang gusto bago pag gumana, tsaka naman inaaral. So, depende pa rin sa tao yung questions na yun, ay yung sagot na yun para sa akin. Gusto mo ng mga kagaya ng ganitong content, please like and follow and please help me to share this video. Thank you!